Mr. Virgil Andrade, ang iyong abogado. Very sir. Opo ka. Just gracias. No. Kung gayon na sa mga kamay mo na pala ang aking buhay. Una na kita. Kakaunti pa lamang ang nalalaman ko tungkol sa lakas. Okay na yan. Huwag kang mag-alala. Kakaunti na lamang nakita kong pagtitiwala sa batas. Si Abra. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan. Pangalan mong aking napili. Bakit? Pamilya. Kapatid ko si Jose Tabien. Si Tokayo. Ang aking dating gwardya. Kung gayon nasa mabuti pala akong kamay. Kumusta na siya? Marami siyang nagaganda sa akin tungkol sa iyo, Senyor Rizal. Sana'y puro magaganda lahat. Marami din. Marami akong hindi mo maniwalaan. Gaya ng Hindi mahalaga ang opinion ko tungkol sa inyo, Senyor. Ang isipin mo ay ang opinion ng ibang tao. na ano? Na kayo ay isang herehe. Pilibustero, subversibo at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya, sa pinagkakautangan mo ng lahat, pati ng iyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ng iyong edukasyon? Kaso mong pinag-uusapan natin dito, Senyor Rizal. Sa bagay, tama ka. Marami akong natutunan sa kanyang mga universidad dito sa Pilipinas. Na pinapatakbo ng mga praile. Natutunan ko na hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Naalala ko, kung ako'y nag-aaral pa lamang, pinatayo ng aking profesor ang dalawang estudyante, isang Pilipino at isang Kastila. Tinanong niya sa klase kung ano ang disiplidad ng dalawa sa taas. Ano yung mga to? Nagtawanan ng aking mga kamag-aral, pati ang aking profesor. Dahil halata namang mas bansot ang Pilipino. At bigla sumagot ang Espanyol na mas superior daw sila kesa sa mga Pilipino. Sumagot naman ako sa aking profesor. Sinabi ko, kung ang basehan ba ng pagiging superior ng mga Espanyol ay ang taas, bakit natatalo ng maliliit na kolonya ng mga Pilipino ang mga Espanyol? Tawanan ng aking mga kamag-aral. Ako'y pinalbas na klase ng aking profesor. Noon pa man pala ay mahilig ka ng bumangga sa pader, Senyor Rizal. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Inalaban mo ang lahat. Ang mga praile, ang mga iglesia, sila ang utos at batas dito sa Pilipinas. Sa akong manunulat, kalaban ko ang lahat, pati na rin ang asali. Iba't responsible. Hindi ba sulat ka? Ngunit sa pagsusulat mo, panig nyo lamang mga Pilipino ang inyong pinakita. Paano naman ang panig ng mga praile, ng mga Kastila? Eh di magsulat din sila. Gusto nila marinig ang panig nila. Hindi ba responsibilidad niya ng mga nangalat na ipahayag ang katotohanan kahit kayo naman ito panig? Poreso ang ginawa mo. Hindi arte kundi propaganda. Ayon sa Komisyong Nepersura, ang kinalaban ng iyong nobela ay ang gobyerno ng relihiyon, ang mga Kastilang kawani ng katarungan at karangalan ng Espanya. Napakarami ko namang kinalaban. Kaya minabuti nilang ipagbawal ang ipag-imprenta at pagbenta ng libro mo sa Pilipinas. Lahat ng bagay na naisulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko, tatagpuan ng mga Pilipino ang nilang mga sarili. Ang nilang kasaysayan sa lumipas na 10 taon. Ikinulong nila. Pinatay nila. Tinukay sa libingan. Tinapon. Ganyan ang ginawa ng iyong mga kababayan sa karangalan, kasaysayan ng aking mga kalahi. Hindi naman siguro ganun kasama ang lahat, Senyor Rizal. Ilang taon ka na ba dito sa Pilipinas, Sabiel? Bakit? Pareho ba tayo nang nakikita kung meron kang ayaw makita? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsulat ng inyong mga sinusulat? Naranasan ko ng lahat, Sabiel. Nawalan na ako ng asawa at anak, ng pamilya, pati na rin ang karangalan ng kalayaan. Tinapon nila ako, niloko nila ako, Ganyan pinagtaksilan ba nila ang ako. pakiramdam mo?
Superior ka dahil nagdaan ka sa hirap. Ang hinihingi lang namin ng pagkakapantay-pantay, isang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at gawain sibiko. Makilala ang mga Pilipino bilang kapantay ng Kastila. Babalik na lang ako sa ibang araw, Senyor Rizal. Pag hindi na may ang iyong ulo. Sige!